Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay at tagapakinig? Muli, isang karangalan na samahan kayo sa isa na namang kwentong aantig sa inyong mga puso. Sabi nila, ang oras daw ay kayang paghilumin ang lahat ng sugat. Pero paano kung ang sugat ay nasa puso at ang bawat pagtibok nito ay isang paalala ng sakit na pilit tinatago? Hanggang saan kayang magpanggap ng isang tao na matatag siya para lang mabuhay sa mundong walang awa? Ito ang kwento nila, Hiraya at Dangal. At ito ang simula ng kanilang paglalakbay. Hindi ko kailangan ng opinyon mo. Kailangan ko ng resulta. Ang boses ni Hiraya Silangan ay kasing lamig ng hangin na ibinubuga ng air conditioner sa loob ng conference room. Walang bahid ng anumang emosyon. Tanging ang matalim na tingin mula sa kanyang mga mata ang nagpapahiwatig ng awtoridad na hindi matitinag ni numan sa loob ng tore ng silangan. Natahimik ang lahat sa paligid ng mahabang lamesang gawa sa mahogany. Ang mga miyembro ng board, mga taong sanay sa kapangyarihan at pera, ay biglang naging parang mga maamong tupa sa harap ng kanilang reyna. Itinuro niya ang isang graph sa malaking screen. Bumagsak ng 5% ang sales natin sa huling quarter. Ayokong marinig ang mga dahilan ninyo. Ang gusto kong makita sa susunod na pagpupulong ay kung paano ninyo ito babawiin. Naiintindihan ba? Isang sabay-sabay na yes ma'am ang naging sagot. Tumango si Hiraya, isang senyales na tapos na ang pagpupulong. Tumayo siya at ang kanyang presensya pa lang ay sapat na para tumabi ang lahat at bigyan siya ng daan. Naglakad siya palabas ng silid, suot ang kanyang maskara ng pagiging isang bakal na babae, isang CEO na walang kinatatakutan. Ngunit sa pagitan ng huling hakbang niya palabas ng conference room at sa sandaling sumarado ang pinto ng kanyang opisina, ang lahat ay nagbago. Ang kaninang tuwid na tindig ay biglang nanghina. Ang mga balikat na tila kayang pasanin ang buong mundo ay bumagsak. Ang mga kamay na mahigpit na nakakuyom ay bumitaw. Napasandal siya sa pinto at isang malalim na paghinga ang kanyang pinakawalan. Isang paghinga na puno ng pagod at sakit. Ang malawak niyang opisina na may tanawin ng buong lungsod ng ginhawa ay tila isang gintong hawla. Naglakad siya papalapit sa kanyang mesa. Ang mga daliri ay marahang dumampi sa isang mamahaling picture frame na nakatayo roon. Pero wala itong laman. Isang blangkong espasyo, isang paalala ng kung anong wala na. Doon, nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Mga luhang matagal na niyang itinatago sa likod ng kapangyarihan at kayamanan. Ang imahe ng isang munting batang babae na may tawang kasing liwanag ng araw at mga matang puno ng pangarap ay biglang sumagi sa kanyang isipan. Mutya! Halos pabulong niyang sabi sa hangin. Hindi na niya kaya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay parang malaking bato na unti-unting dumudurog sa kanya. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang makalayo sa lugar na ito na puno ng mga alaala. Mabilis niyang kinuha ang kanyang bag at walang lingon likod na lumabas ng opisina. Bawat nakakasalubong sa kanya ay bumabati ng may paggalang, ngunit wala siyang nakikita. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na kabog ng sarili niyang puso. Dire-diretso siya sa private elevator. Sa sandaling sumara ang pinto, sa loob ng maliit at metal na espasyong yon, tuluyan nang bumigay ang kanyang depensa. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod na pumatak. Ang mga hikbi na sinubukan niyang isikreto ay naging malakas na pag-iyak. Napasandal siya sa malamig na pader ng elevator. Ang katawan ay nanginginig. Habang ang sakit ng kahapon ay muling sumasariwa na, parang isang sariwang sugat. Para siyang isang batang nawawala sa gitna ng dilim, walang sino mang masandalan. Hindi niya namalayan kung anong floor na ang naratingan niya. Ang alam lang niya ay ang sakit, ang walang katapusang sakit. Ding! Isang tunog ang pumunit sa kanyang pagdadalamhati. Biglang huminto ang elevator. Sa gulat, mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha.
Sinusubukang ibalik ang maskara ng katatagan, ngunit huli na ang lahat. Ang pinto ng elevator ay dahan-dahang bumukas at sa labas, nakatayo ang isang lalaki. Nakasuot ito ng asul na uniforme ng maintenance. May hawak na toolbox. Ang mga mata nito, na puno ng pagod, ngunit may bahid ng kabaitan, ay nakatitig mismo sa kanya. Hindi ito tumingin sa kanya na may pagkaawa. Hindi rin na may paghuhusga. Tumingin ito sa kanya na tila naiintindihan ng lahat nang hindi nagsasalita. Napatigil ang mundo ni Hiraya. Sa lahat ng tao, isang estranghero pa ang nakakita sa kanya sa pinakamahina niyang sandali. Hindi nagsalita ang lalaki. Dahan-dahan itong dumukot sa kanyang bulsa. Kinuha nito ang isang malinis at puting panyo na maayos na nakatupi. Inabot nito yon sa kanya. Walang salita. Isang simpleng alok lang. Nagatubili si Hiraya, ngunit ang pagod sa kanyang kaluluwa ay mas matimbang kaysa sa kanyang pride. Nanginginig ang kamay na inabot niya ang panyo. Sa sandaling iyon, ang pinto ng elevator ay nagsimulang sumara muli. Ang imahe ng lalaki ay dahan-dahang nawala. Hanggang sa sila na lang ulit ni Hiraya ang naiwan sa loob. Siya ang kanyang mga luha at ang panyong mula sa isang estranghero. Ang amoy ng sinangag at itlog na niluluto ang unang bumati kay Dangal Puno sa umaga. Hindi ito ang amoy ng mamahaling pabango o bagong carpet na naiiwan sa kanyang isipan mula sa tore ng silangan. Ito ang amoy ng tahanan, ang amoy ng buhay. Papa, gising na po ako. Isang matinis at masayang boses ang narinig niya mula sa maliit na kwarto. Napangiti si Dangal. Ito ang musika na bumubuhay sa kanyang kaluluwa araw-araw. Opo, baby. Malapit nang maluto ang almusal. Sagot niya habang maingat na inihahain ang pagkain sa 2 plato. Lumabas mula sa kwarto ang isang munting anghel na may magulong buhok at suot na pajama na may larawan ng mga bituin. Ito si Kislap, ang kanyang 6 na taong gulang na anak na babae. Ang kanyang liwanag, ang kanyang lakas. Tumakbo ito at niyakap ang kanyang binti. Good morning, Papa. Good morning, my little star, sabi ni Dangal. Ginulo ang buhok nito. Halika, kumain na tayo. Habang kumakain, biglang nagtanong si Kislap, Papa, bakit po umiiyak yung magandang ali kahapon sa elevator? Natigilan si Dangal. Hindi niya akalain na narinig pala yun ng kanyang anak. Maingat siyang nag-isip ng isasagot. Minsan, baby, may mga matatanda na nalulungkot din. Parang kapag nadadapa ka at nasusugatan, masakit, di ba? Ganoon din sa puso nila. Minsan, may mga bigat lang sa dibdib na kailangang ilabas. Tumango-tango si Kislap na tila naintindihan ng lahat. Sana po hindi na siya malungkot ngayon. Ngumiti si Dangal. Sana nga. Natapos ang kanilang almusal sa mga kwentuhan at tawanan. Ngunit sa gitna ng lahat, ang imahe ng babae sa elevator, ang reyna ng tore ng silangan, ang makapangyarihang si Hiraya Silangan, ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ang kanyang mga mata, na puno ng sakit na hindi kayang itago ng anumang yaman, ay tumatak sa kanya. Kring! Kring! Tumunog ang kanyang cellphone, isang tawag mula sa kanyang supervisor. Puno! Sabi ng boses sa kabilang linya. May special assignment ka ngayon. Kailangan mong ayusin ang aircon sa opisina mismo ni Ma'am Hiraya. Nagrereklamo, masyado daw maingay. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko sa mga high-profile na trabahong ganyan. Napabuntong hininga si Dangal. Sa lahat ng lugar. Sige boss, papunta na ako. Pagkababa ng tawag, napatingin siya kay Kislap na naglalaro sa sahig. Ngayon ang araw na nakaschedule ang day off ng kanyang kapitbahay na nagbabantay sa bata. Wala siyang ibang mapag-iiwanan. Baby! Tawag niya. Mukhang kailangan mong sumama kay Papa sa trabaho ngayon. Nagliwanag ang mukha ni Kislap. Talaga po? Sa malaking building po ulit? Oo, pero dapat behave ka lang doon ha? Mag-drawing ka lang habang nagtatrabaho si Papa.
Opo, Papa. Dala ang kanyang toolbox at isang bag na puno ng pangkulay at papel para kay Kislap. Muli silang pumasok sa marangyang lobby ng Tore ng Silangan. Ang mga empleyadong naglalakad ay tila nasa ibang mundo. Lahat ay abala, lahat ay may mahalagang pupuntahan. At sila, para silang dalawang langgam sa gitna ng isang syudad ng mga higante. Nang marating nila ang penthouse floor, ang sahig kung saan matatagpuan ang opisina ng CEO, isang sekretarya ang sumalubong sa kanila. Dito po kayo, Mr. Puno. Sabi nito, iginaya sila sa isang maliit na waiting area sa labas ng opisina ni Hiraya. Maari po bang maghintay dito ang bata habang nagtatrabaho kayo sa loob? Salamat, ma'am, sabi ni Dangal. Humarap siya kay Kislap. Dito ka lang, baby, ha? Huwag kang aalis. Ibinigay niya rito ang mga pangkulay at papel. Pumasok si Dangal sa malawak at malamig na opisina. Walang tao. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang ugong ng aircon na kailangan niyang ayusin. Mabilis niyang sinimulan ang kanyang trabaho. Bawat galaw ay puno ng kasanayan at ingat. Sa labas, masayang nagdrawing si Kislap. Ang kanyang mga Crayola ay gumagawa ng iba't ibang kulay sa puting papel. Iguguhit niya ang pinakamagandang bagay na alam niya. Isang bagay na laging nagpapasaya sa kanya tuwing pagkatapos ng ulan. Isang bahaghari. Makalipas ang halos isang oras, natapos ni Dangal ang kanyang trabaho. Tahimik na ngayon ang aircon. Lumabas siya ng opisina. Pagod ngunit kontento. Nakita niya si Kislap na mahimbing na natutulog sa sofa. Ang ulo ay nakasandal sa kanyang bag. Sa tabi nito ay ang kanyang mga pangkulay na nakakalat. Napangiti si Dangal. Dahan-dahan niyang binuhat ang kanyang anak. Maingat na hindi ito magising. Sa sobrang pag-iingat, hindi na niya napansin ang isang piraso ng papel na nahulog mula sa kandungan nito at naiwan sa ibabaw ng mamahaling sofa. Nagpaalam siya sa sekretarya at dahan-dahang naglakad paalis. Ang iniisip lang niya ay ang maiuwi at maihiga ng maayos ang kanyang munting bituin. Ilang minuto ang lumipas, bumukas ang pinto ng opisina ni Hiraya. Kalalabas lang niya mula sa isang mahabang pagpupulong. Napansin niya ang katahimikan ng kanyang aircon at ang naiwang piraso ng papel sa sofa sa waiting area. Iritado, akma na sana niyang tatawagin ang janitor para kunin ang basura. Ngunit isang bagay ang pumigil sa kanya. Lumapit siya. Kinuha niya ang papel. Ito ay isang drawing ng isang bata. Isang bahaghari, ngunit hindi ito basta-bastang bahaghari. Ang pagkakasunod-sunod ng kulay, ang hugis ng arko, ang munting araw na may nakangiting mukha sa gilid. Biglang nanikip ang kanyang dibdib. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang papel. Hindi ito maaari. Ang mga kulay ay magkakasunod sa eksaktong paraan. Pula, kahel, dilaw, berde, asul, indigo at lila. At sa gilid, ang isang munting araw na may dalawang mata at isang malaking ngiti. Isang ngiti na tila kinopya mula sa isang lumang litrato na nakatago na ngayon sa pinakailalim ng kanyang baul. Mutya, ang pangalan ay kusa na lang lumabas sa kanyang mga labi, isang pabulong na puno ng pananabik at sakit. Mahigpit niyang hinawakan ng papel, ang mga mata ay nakatitig sa bawat guhit na para bang ito ay isang multo mula sa nakaraan. Isang alaala na pilit niyang ibinabaon ngunit muling nagpaparamdam. Ang katahimikan sa penthouse floor ay binasag ng isang matinis na tunog mula sa intercom sa mesa ng sekretarya ni Hiraya. Lorraine, pumasok ka ngayon din. Ang boses ni Hiraya ay matigas. Ngunit kung pakikinggan mong mabuti, maririnig mo ang bahagyang panginginig dito. Agad na pumasok si Lorraine. Yes, ma'am. Itinaas ni Hiraya ang drawing. Hanapin mo ang maintenance staff na nag-ayos ng aircon ko kanina. Kasama niya ang isang batang babae. Kailangan ko silang makausap. Agad. Kahit naguguluhan,
Tumango si Lorraine. Masusunod po, ma'am. Hindi alam ni Hiraya kung bakit niya ito ginagawa. Bahagi ng isip niya ang nagsasabing isa lang itong nagkataon. Isang simpleng drawing ng bata. Ngunit ang puso niya, ang puso ng isang ina, ay may ibang sinisigaw. Makalipas ang 15 minuto, bumalik si Dangal sa sahig na yon. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ma'am Hiraya, pasensya na po. Sabi niya agad pagkakita kay Hiraya. Naiwan po yata ng anak ko. Yung drawing po niya. Tinitigan siya ni Hiraya. Tinitigan niya ang mga mata ng lalaking ito. Ang parehong mga mata na nakakita sa kanyang kahinaan sa elevator. Tiningnan niya ang drawing at pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Dangal. Sa isang iglap, gumawa siya ng desisyon na hindi niya mismo maintindihan. Umupo ka muna. Mister, puno, sabi niya. Ang boses ay mas kalmado na ngayon. Itinuro niya ang silya sa harap ng kanyang malaking mesa. Nagulat si Dangal, ngunit sumunod na lang. Pinindot ni Hiraya ang intercom. Lorraine, dalhan mo kami ng 2 kape. Ang sumunod na ilang minuto ay napuno ng nakakabinging katahimikan. Si Dangal ay hindi mapakali sa kanyang upuan. Habang si Hiraya ay nakatitig lang sa drawing na nasa ibabaw ng mesa, tila nag-iisip ng malalim. Anak mo yung kasama mo kanina. Basag ni Hiraya sa katahimikan. Opo, ma'am. Si Kisley po. 6 na taon na po siya. Sagot ni Dangal. May ngiti sa kanyang labi kapag binabanggit ang pangalan ng anak. Tumango si Hiraya. Itinuro niya ang papel. Lagi ba siyang nag-drawing ng ganito? Ng bahaghari? Paborito niya po iyan, ma'am. Mula pa noong natuto siyang humawak ng Crayola. Sabi niya, yan daw po ang tulay papunta sa langit kung nasaan ang mami niya. Ang huling mga salita ay puno ng lungkot. Ngunit meron ding pagmamahal. Biglang bumukas ang pinto ng opisina ng walang katok. Isang matangkad at mukhang kagalang-galang na lalaki ang pumasok. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng awtoridad at ang kanyang mga mata ay kasing talim ng kay Hiraya. Hiraya, I need to talk to you about the investors meeting. Natigil ang lalaki nang makita si Dangal. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay puno ng pagtataka at bahagyang pagkamuhi sa suot nitong uniforme. Sino to? Agad na tumigas ang ekspresyon ni Hiraya. Ama, si Mr. Puno po. May inaayos lang. Ang lalaki, si Hilario Silangan, ang ama ni Hiraya at chairman ng kumpanya, ay tumingin kay Dangal. Pagkatapos ay isatasa ng kape sa harap nito at muli kay Hiraya, isang tingin na puno ng kahulugan. Tapusin mo na yan, sabi ni Hilario sa malamig na boses. Sa opisina ko. Now. At tumalikod na ito at umalis. Naramdaman ni Dangal ang tensyon. Agad siyang tumayo. Sige po, ma'am. Pasensya na po sa abala. Mauna na po ako. Kinuha niya ang drawing at mabilis na naglakad palabas. Naiwan si Hiraya na nakatayo. Ang init mula sa tasa ng kape ay hindi sapat para pawiin ang lamig na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Paglabas ni Dangal sa opisina, nakasalubong niya si Hilario sa pasilyo. Tinitigan lang siya nito ng masama. Isang tinging nagpapahiwatig na siya ay isang basurang hindi dapat naroroon. Sumakay si Dangal sa elevator. Ang puso ay kumakabog. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Samantala, bago pa man makalabas si Hiraya ng kanyang opisina para sundan ng ama, bumalik si Hilario sa may pintuan. Hindi siya pumasok, nagsalita lang siya mula doon. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng pagbabanta. Hiraya, ang isang silangan ay hindi nakikipagkape sa mga trabahador. Huwag mong hayaang ang personal mong problema ay maging mantsa sa pangalan ng pamilya natin. At tuluyan na itong umalis, iniwan si Hiraya na parang isang estatwa, nakakulong sa pagitan ng utos ng kanyang ama at ng misteryong dala ng bahaghari ni Kislap.
Hindi galit ang nakita niya sa mga mata ni Hiraya Silangan, hindi rin pagmamataas. Ang nakita niya ay lungkot. Isang napakalalim na lungkot na tila kayang lunurin ang sino mang magtangkang sumisid dito. Iyon ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Dangal habang naglalakad siya pauwi. Karga-karga ang natutulog na si Kislap. Ang tensyon sa pagitan ni Hiraya at ng kanyang ama, ang lamig sa boses ng matanda, at ang biglang pagbabago sa kilos ng babaeng CEO. Lahat ay bumabagabag sa kanya. Mayroong isang kwento sa likod ng mga matang yon. Isang kwentong mas mabigat pa kaysa sa lahat ng bakal at salamin na bumubuo sa tore ng Silangan. Pagdating sa kanilang maliit na apartment, maingat niyang inihiga si Kislap sa kama. Hinalikan niya ito sa noo bago lumabas ng kwarto para mag-ayos ng kanilang hapunan. Habang naghihiwa ng gulay, hindi niya maiwasang isipin ang panyo niya na naiwan kay Hiraya. Malamang ay itinapon na lang iyon. Isang maliit na bagay lang naman. Ngunit para kay Dangal, ang bawat bagay ay may halaga. Kinabukasan, isang hindi inaasahang katok sa pinto ang gumising sa kanilang dalawa. Isang delivery man ang may dalang isang malaking kahon. Para po kay Mr. Dangal Puno, sabi ng lalaki. Nagtatakang pinirmahan ni Dangal ang resibo. Wala naman siyang inaasahang padala. Pagbukas niya ng kahon, kapwa sila ni Kislap ay namangha. Hindi ito basta-bastang Crayola. Sa loob ay isang kompletong set ng art materials, oil pastels, charcoal pencils, isang watercolor set, at makakapal na papel na pang-drawing. Mga gamit na pang-professional, mga gamit na kahit kailan ay hindi niya kayang bilhin para sa anak. Wow! Papa, ang ganda! Tuwang-tuwang sigaw ni Kislap, agad na niyakap ang kahon. Nang makita ni Dangal ang card na kasama nito, mas lalo siyang naguluhan. Nakasulat dito, mula sa opisina ng CEO, tore ng Silangan. Walang pangalan, walang personal na mensahe. Isang opisyal, malamig at formal na paraan para magbigay ng isang napaka-personal na regalo. Pero alam ni Dangal kung kanino ito galing. Buong araw, hindi mapakali ang kanyang isip. Kailangan niyang magpasalamat. Hindi tama na hayaan na lang niya ito. Tinawagan niya ang opisina ni Hiraya, ngunit hinarang siya ng sekretarya. "I'm sorry, sir, but Miss Silangan is in a meeting," sabi ni Lorraine sa kabilang linya. Nag-text siya sa opisyal na numerong ginamit para ipaalam ang kanyang assignment kahapon. Isang simpleng, "Salamat po sa regalo para sa anak ko," ang kanyang ipinadala. Ang reply ay dumating pagkatapos ng isang oras. Isang salita lang, "Welcome." Napabuntong hininga si Dangal. Malinaw na ayaw nitong pag-usapan. Malinaw na nagtatayo ito muli ng pader sa pagitan nila. Ngunit ang kilos nito, ang pagpapadala ng regalo, ay sumisigaw ng ibang mensahe. Gabi na, matapos maghapunan, kinuha ni Kislap ang kanyang bagong art materials. Umupo siya sa sahig at nagsimulang gumuhit ng may buong konsentrasyon. Ang kanyang munting dila ay nakalabas habang pinipili niya ang tamang kulay. Napangiti si Dangal habang pinapanood ang kanyang anak. Ang kaligayahan nito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo si Kislap at buong pagmamalaking ipinakita sa kanya ang kanyang obra. Isa na namang bahaghari, mas makulay, mas buhay kaysa sa mga dati nitong ginagawa. "Papa," sabi nito na may ningning sa mga mata. Para po ito sa magandang ale sa malaking building. Para po hindi na siya malungkot. Natigilan si Dangal. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang mapangahas na ideya. Naalala niya ang kaibigan niya sa HR department ng Tore ng Silangan na minsan niyang tinulungang ayusin ang computer. Isang mabilis na tawag, isang maliit na pabor, at nakuha niya ang hinahanap niya, ang personal na numero ni Hiraya Silangan. Nanginginig ang kamay na kinuhaan niya ng litrato, ang drawing ni Kislap. Isinend niya ito
sa personal na numero ni Hiraya. Habang tinitipa ang mensahe, ang bawat letra ay tila may sariling bigat. Pasensya na po sa abala, Ma'am Hiraya. Si Kislap po, gumawa po ulit siya ng bahaghari. Sabi po niya, para daw po sa inyo. Pinindot niya ang send sa kanyang maliit na apartment. Nakatitig lang si Dangal sa kanyang cellphone sa ilalim ng larawan ng bahaghari. Ang salitang sent ay tila kumikinang sa dilim. Isang mensahe na ipinadala hindi lang sa telepono, kundi sa isang pusong pilit na isinasara ang sarili. Nasa loob si Hiraya ng kanyang penthouse apartment. Ang tanging liwanag ay mula sa malaking bintanang salamin na nagpapakita ng libo-libong ilaw ng lungsod ng ginhawa. Ang katahimikan ay kanyang kanlungan. Ang dilim ay kanyang kaibigan. Zzz. Umilaw ang screen ng kanyang telepono sa ibabaw ng glass table. Isang hindi pamilyar na numero. Akma na sana niyang hindi papansinin. Ngunit ang preview ng mensahe ay nagpakita ng isang larawan. Isang larawan ng isang bahaghari. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Nanginginig ang kamay na binuksan niya ang mensahe. Pasensya na po sa abala, Ma'am Hiraya. Si Kislap po, gumawa po ulit siya ng bahaghari. Sabi po niya, para daw po sa inyo. Ang mga salita ay tila naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang makulay na arko na iginuhit ng isang inosenteng kamay. At parang isang alon, hinila siya ng alaala pabalik sa panahon. Pabalik sa isang araw na pilit niyang tinatakpan ng limot. Ang sikat ng araw ay mainit sa kanyang balat. Ang hangin ay mabango, amoy ng bagong tabas na damo. Nakaupo siya sa isang bench sa parke. Pinapanood ang isang maliit na batang babae na tumatakbo at masayang hinahabol ang mga paru. Isang maliit na batang babae na tumatakbo at masayang hinahabol ang mga paru-paro. Ang buhok nito ay itim at makintab, nakatali sa dalawang ponytails na sumasayaw sa bawat talon niya. Ang kanyang suot na dilaw na bestida ay tila sinadya para salubungin ang sikat ng araw. Ang tawa nito ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Hiraya sa buong buhay niya. Ito si Mutya, ang kanyang Mutya. Mommy! Mommy! Look! Sigaw ng munting tinig. Tumatakbo itong pabalik sa kanya. Ang maliliit na kamay ay may hawak na isang piraso ng papel at mga Crayola. Umupo ito sa tabi niya. Ang hininga ay habol, ngunit ang mga mata ay nagniningning sa tuwa. I made something for you, sabi nito. Iniaabot ang papel. Isang bahaghari. Isang bahaghari na may araw na may malaking ngiti sa gilid. Niyakap ni Hiraya ang kanyang anak ng mahigpit. It's beautiful, my love. Ang galing-galing ng mutya ko. Inamoy niya ang buhok nito, ang amoy ng baby shampoo at sikat ng araw. Ito ang kanyang mundo, ang kanyang lahat. Mommy, can we buy ice cream? Please? Pakiusap ni Mutya, gamit ang mga matang kayang tunawin ang kahit sinong puso. Tumawa si Hiraya. Of course, baby. Anything for you. Nasa loob sila ng kotse pauwi na. Si Mutya ay masayang kumakain ng kanyang strawberry ice cream sa likod, habang si Hiraya naman ay nagmamaneho. Ang araw ay perpekto sana. Ngunit biglang tumunog ang telepono ni Hiraya. Isang tawag mula sa isang importanteng international investor. Isang deal na matagal na niyang pinaghirapan. Just a second, baby, sabi niya kay Mutya. Sinagot niya ang tawag. Ang isang kamay ay nasa manibela. Ang atensyon ay nahati sa pagitan ng kalsada at ng boses sa kabilang linya. Naging mainitan ang usapan. Ang investor ay may mga bagong kondisyon. Naging masalimuot ang negosasyon. Ang buong focus ni Hiraya ay napunta sa tawag. Ang kanyang mga mata ay paminsan-minsang tumitingin sa kalsada. Ngunit ang kanyang isip ay nasa Hong Kong, nakikipag-usap sa isang taong magpapasya sa kinabukasan ng tore ng silangan.
"Mommy, may ice cream." Isang maliit na boses ang narinig niya mula sa likod. Nahulog ang ice cream ni Mutya sa sahig ng kotse. "Not now, Mutya. Mommy's busy," sabi ni Hiraya. Ang tono ay bahagyang iritado. Ang mga mata ay nakapako pa rin sa daan habang ang isip ay lumilipad. But it's dirty na." Sa isang iglap ng pagkainis, lumingon si Hiraya sa likod para sa isang segundo. Isang segundo lang para sabihing, "I'll buy you a new one later." Ngunit ang isang segundong yon ay isang kawalang hanggan. Nakatayo pa rin si Hiraya sa gitna ng kanyang madilim na sala. Ang telepono ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ang larawan ng bahaghari ni Kislap sa screen ang tanging nagbibigay liwanag. Ang kanyang muka ay basang-basa ng luha. Ang kanyang paghinga ay mababaw at putol-putol. Ang sakit, ang pagsisisi, ang bigat ng isang segundong pagkakamali ay dumadagan sa kanya na parang isang bundok. Hindi ito aksidente. Iyon ang lihim na dinadala niya. Ang tinik na nakabaon sa kanyang puso. Kasalanan niya. Kung hindi lang sana siya lumingon. Kung mas binigyan niya lang ng pansin ang kanyang anak kaysa sa trabaho. Kung. Ang mga salitang kung ay ang mga multo na bumubulong sa kanya gabi-gabi. Lumuhod siya sa sahig, ang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Walang tunog. Tanging ang pagyanig ng kanyang balikat at ang agos ng mga luha na hindi na niya kayang pigilan. Pinulot niya ang telepono. Tinitigan niya muli ang bahaghari. Ang bahaghari ni Kislap. Ang bahaghari ni Mutya. Sa gitna ng sakit, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. "Sino ka, Dangal Puno? Sino ang anak mo? At bakit ninyo muling binubuhay ang multo na matagal ko nang pilit na inililibing?" Dinukot niya ang panyong inabot sa kanya ng lalaki sa elevator, na hanggang ngayon ay nasa bulsa pa rin ng kanyang coat. Inamoy niya ito. Amoy sabon. Amoy simpleng pamumuhay. Isang pamumuhay na hindi na niya kailanman mararanasan muli. Inilapit niya ang panyo sa kanyang muka at doon ibinuhos ang lahat ng sakit na hindi niya masabi kanino man. "Mutya, anak ko." Hikbi niya sa dilim. "Patawarin mo si Mami." Hindi natulog si Hiraya ng gabing iyon. Bawat pagpikit niya, ang nakikita niya ay ang ngiti ni Mutya na agad napapalitan ng tunog ng nababasag na salamin. At sa gitna ng lahat, ang imahe ng dalawang bahaghari, magkaiba ngunit magkapareho, ay sumasayaw sa kanyang isipan. Kinabukasan, pumasok siya sa opisina na may bagong determinasyon. Hindi ito tungkol sa negosyo. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang bagay na kailangan niyang maintindihan. "Lorraine," utos niya sa intercom. "Alamin mo ang address ng maintenance staff na si Dangal Puno." "Po? Ma'am, para saan po?" Nag-aalangang tanong ng sekretarya. "Gawin mo na lang." Madiin niyang sagot. Sa loob ng isang oras, nasa kamay na niya ang address. Isang maliit na apartment complex sa kabilang bahagi ng lungsod. Isang lugar na malayo sa kanyang mundo. Nagpa-cancel siya ng lahat ng kanyang meetings. May isang bagay siyang kailangang gawin, kahit na hindi niya alam kung ano o bakit. Samantala, sa apartment nila Dangal, katatapos lang nilang mananghalian. "Papa, pwede po ba tayong mag-drawing mamaya sa labas?" Tanong ni Kislap. "Oo naman anak," sagot ni Dangal habang nagliligpit ng kanilang pinagkainan. "Pagkatapos mong magnap, okay?" Ilang sandali pa, may kumatok sa kanilang pinto. Nagtaka si Dangal. Wala naman siyang inaasahang bisita. Pagbukas niya ng pinto, natigilan siya. Nakatayo sa labas si Hiraya Silangan. Hindi siya nakasuot ng kanyang karaniwang power suit. Isang simpleng itim na blouse at pantalon lang ang suot niya. Walang bakas ng pagiging CEO sa kanyang tindig. Tanging ang anyo ng isang babaeng pagod at naguguluhan. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang maliit na paper bag. "Ma'am Hiraya?" Gulat na tanong ni Dangal. "Mr. Puno?" Sabi ni Hiraya. Ang boses ay bahagyang nanginginig.
Pasensya na sa abala. Naiwan yata ito ng anak mo sa may sofa kahapon. Iniabot niya ang paper bag. Sa loob, naroon ang isang maliit na hair clip na may disenyong paru-paro. Isang hair clip na hindi napansin ni Dangal na nawawala. Salamat po. Pasok po muna kayo. Alok ni Dangal na hindi pa rin makapaniwala. Pumasok si Hiraya sa maliit na apartment. Malinis at maayos ang lahat, ngunit simple. Malayo sa karangyaan na kanyang kinasanayan. Ang hangin ay amoy tahanan. Papa, sino po yan? Tanong ni Kislap na sumilip mula sa kanyang kwarto. Nanlaki ang mga mata nito nang makita si Hiraya. Ikaw po yung magandang ale. Ngumiti si Hiraya. Isang maliit, pilit na nangiti. Hello. Tingnan niyo po. Yung drawing ko para sa inyo, nilagay ni Papa sa ref. Sabi ni Kislap, sabay turo sa pinto ng refrigerator kung saan nakadisplay ang bahaghari. Lumapit si Hiraya. Ang mga daliri ay marahang dumampi sa papel. Halika po, tita. Ipakita ko po sa inyo yung iba ko pang drawings. Hila ni Kislap sa kamay ni Hiraya. Dinala siya sa sala kung saan nakakalat ang kanyang mga obra. Naupo si Hiraya sa sahig, sa tabi ng bata. Ipinakita sa kanya ni Kislap ang kanyang mga gawa, mga bulaklak, mga hayop, at napakaraming bahaghari. Sa bawat drawing, tila may nababawas na tinik sa puso ni Hiraya. Ang inosenteng presensya ng bata ay isang balsamo sa kanyang sugatang kaluluwa. Ang mga mata ni Hiraya ay nagsimulang maglibot sa maliit na sala. Tumigil ito sa isang lumang piano na nakatayo sa isang sulok. Puno ng alikabok, ngunit halatang inaalagaan. At sa ibabaw nito, may ilang mga picture frames. Isa sa mga yon ay nakakuha ng kanyang atensyon. Isang larawan ng kasal, si Dangal, mas bata at nakangiti ng malapad. At sa tabi niya, isang babaeng may ngiting kasing liwanag ng araw. Tumayo si Hiraya. Dahan-dahan siyang lumapit sa piano. Ang mga mata ay nakapako sa mukha ng babae sa litrato. Ang kanyang mukha, ang kanyang nangiti, ang kanyang mga mata. Pamilyar. Sobrang pamilyar. Ang ganda po ng mami ko, no? Sabi ni Kislap na sumunod pala sa kanya. Isa po siyang teacher. Art teacher po. Sabi ni Papa, tinuturuan niya daw po yung mga bata na mag-drawing ng pinakamagandang bahaghari sa buong mundo. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Ang kanyang paghinga ay tila huminto. Ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan sa isang nakakagimbal na paraan. Ang art teacher ni Mutya sa dati nitong play school, ang paboritong teacher ni Mutya. Ang teacher na laging kinukwento nito sa bahay. Ang teacher na nagturo sa kanya kung paano iguhit ang araw na may nakangiting mukha. Hindi pwede. Humarap siya kay Dangal, ang mukha ay namumutla. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Itinuro niya ang larawan. Sino? Sino siya? Hirap niyang tanong. Ngumiti si Dangal, isang nangiting may bahid ng lungkot at pangungulila. Siya si Diwa, sagot niya. Ang yumaong asawa ko. Diwa. Ang pangalan ay parang isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Hiraya. Diwa, ang guro na laging bukang bibig ni Mutya, ang babaeng minsang inilarawan ng kanyang anak bilang may ngiting parang bahaghari. Ang mundo ni Hiraya ay biglang umikot. Ang hangin sa maliit na apartment ay tila naubos. Ang mga masasayang drawing sa dingding ay biglang naging mga anino na sumisigaw sa kanya. Hindi ito pagkakataon. Isa itong malupit na biro ng tadhana. Ang universo ay tila tinutukso siya. Ipinapamukha sa kanya ang lahat nang nawala sa kanya sa pamamagitan ng pamilyang ito. Aalis na ako. Iyon lang ang salitang nagawa niyang bitawan. Ang kanyang boses ay garalgal at halos hindi marinig. Mami Raya, okay lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Dangal na nakahalata sa biglaang pagbabago sa anyo nito. Hindi sumagot si Hiraya. Mabilis siyang tumalikod. Ang mga mata ay nag-iwas ng tingin.
Hindi niya kayang makita ang mukha ni Dangal. Hindi niya kayang makita ang mukha ni Kislap na ngayon ay salamin ng kanyang sariling nawawalang anak. Nagmamadali siyang lumabas ng apartment. Binangga ang balikat ni Dangal sa kanyang pagdaan. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang tenga at ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. "Tita, aalis na po kayo?" Tanong ng maliit na boses ni Kislap mula sa likuran, puno ng pagkalito. Ang boses na yon ay parang isang punyal na lalong bumaon sa kanyang puso. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Halos takbuhin na niya ang pasilyo. Bawat hakbang palayo ay isang pagtatangkang takasan ang katotohanang biglang sumampal sa kanya. Pagdating sa kanyang kotse, nanginginig niyang sinubukan isusi ito. Nang sa wakas ay nabuksan niya, pumasok siya sa loob at isinara ang pinto ng malakas. Napahawak siya sa manibela. Ang mga daliri ay namumuti sa higpit ng kapit. Sumandal siya at ipinikit ang kanyang mga mata. Ngunit ang imahe ng masayang pamilya sa litrato, sina Dangal at Diwa, at ang mukha ng nagtatakang si Kislap ay malinaw na nakaguhit sa likod ng kanyang mga talukap. Ang koneksyon na nagsimulang mabuo sa pagitan nila ni Dangal, ang munting sinag ng liwanag na dala ni Kislap, lahat ng yon ay isa palang ilusyon, isa palang paalala ng kanyang kabiguan. Ang pamilyang ito ay isang buhay na testamento ng mundong hindi niya nagawang ibigay kay Mutya. Sakit, galit, takot. Ang mga emosyon ay naghalo-halo sa loob niya. Galit sa tadhana, galit sa sarili, at takot. Isang matinding takot na muling maramdaman ang sakit ng nakaraan. Mabilis niyang pinaandar ang kotse. Kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang kalimutan. Kailangan niyang ibalik ang pader na nagsimulang gumuho. At sa pagkakataong ito, gagawin niya itong mas mataas, mas matibay, at walang sinumang makakapasok. Habang nasa daan, kinuha niya ang kanyang telepono. Kring! Kring! Nakita niya ang pangalan ni Dangal sa screen. Tumatawag ito. Marahil ay nag-aalala. Marahil ay naguguluhan. Walang pag-aalinlangan. Pinindot niya ang block number. 1. Pagdating sa tore ng silangan, hindi siya dumaan sa main lobby. Ginamit niya ang pribadong elevator mula sa basement parking. Pagdating sa kanyang opisina, agad niyang tinawagan ang hepe ng security department. "Rodriguez," sabi niya. Ang boses ay walang emosyon, malamig na parang yelo. Simula ngayon, ang lahat ng personnel mula sa serbisyong Dangal ay hindi napapayagang pumasok sa building na ito. Maliban na lang kung may emergency situation at may direktang approval mula sa akin. Malinaw ba? Pero ma'am, sila po ang may kontrata sa atin. Hindi ako nagtatanong ng opinyon mo, Rodriguez. Sinabi kong malinaw ba? Oo po, ma'am. Malinaw po. Good. Ibinaba niya ang telepono. 2. Umupo siya sa kanyang silya. Tinitingnan ang syudad sa labas ng bintana. Ang mga tao ay parang mga langgam mula sa itaas. Walang mukha. Walang kwento. Ganoon dapat. Malayo. Hindi maaabot. Ang bahaghari ay isang kasinungalingan. Pagkatapos ng ulan, hindi laging may bahaghari. Minsan, may mas malakas pang bagyo na darating. At sa pagkakataong ito, handa na siya. Hinding-hindi na niya hahayaang may makalapit pa. Hinding-hindi na. Samantala, sa maliit na apartment, nakatayo pa rin si Dangal sa may pintuan. Hawak ang telepono na nagsasabing, "The person you are calling cannot be reached." "Papa, bakit po umalis si Tita Maganda?" Tanong ni Kislap. Ang mga mata ay naluluha. "May nagawa po ba akong mali?" Niyakap ni Dangal ang kanyang anak. "Wala, baby. Walang-wala. Baka may bigla lang siyang naaalala na importante." Ngunit sa kanyang puso, alam ni Dangal na hindi yon ang dahilan. Ang takot at gulat sa mga mata ni Hiraya nang makita nito ang litrato ng kanyang asawa, may ibig sabihin yon.
Isang bagay na hindi niya maintindihan. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa trabaho. Umaasang makakausap niya si Hiraya. Ngunit pagdating niya sa lobby ng tore ng silangan, hinarang siya ng mga gwardiya. "Sorry sir, bawal na po kayong pumasok," sabi ng isa. "Ano? Pero dito ang assignment ko. Kahapon lang." "Bagong memo po sir, galing sa taas." At doon, naintindihan na ni Dangal ang lahat. Ang pader ay muling itinayo. At sa pagkakataong ito, tila wala ng kahit anong pinto o bintana. Parang isang ligaw na apoy na kumalat ang balita sa buong tore ng silangan. Ang biglaang pagban sa buong kumpanya ng maintenance na matagal nang nagsisilbi sa gusali ay naging usap-usapan. Ngunit walang sino man ang nangahas na magtanong ng direkta kay Hiraya Silangan. Sa loob ng sumunod na mga araw, bumalik si Hiraya sa dati. O mas masahol pa. Naging mas malamig siya, mas istrikto. Ang kanyang mga desisyon ay naging mas mabilis at walang puwang para sa pagkakamali. Itinuon niya ang lahat ng kanyang oras at enerhiya sa trabaho. Ginawa itong kanyang sandata laban sa mga alaala na pilit bumabalik. Ngunit may isang taong nagmamasid sa lahat ng ito. Isang taong hindi nakikita ang katatagan, kundi ang mga bitak sa pader. Si Hilario Silangan, mula sa kanyang marangyang opisina, sa kabilang dulo ng hallway, ay pinapanood ang bawat galaw ng kanyang anak. Nakikita niya ang pilit ng ngiti, ang paminsan-minsang pagkatulala, ang madilim na bilog sa ilalim ng mga mata nito na hindi kayang itago ng mamahaling concealer. Nakikita niya ang kahinaan. At para sa isang negosyanteng tulad niya, ang kahinaan ay isang oportunidad. Samantala, hindi sumuko si Dangal. Araw-araw, pagkatapos ng kanyang bagong assignment sa ibang gusali, dumadaan siya sa tore ng silangan, umaasang makahanap ng tiyempo. Umaasang makita man lang si Hiraya kahit sa malayo. Hindi para kumuha ng simpatya, kundi para humingi ng paliwanag. Isang hapon, habang nag-aabang sa coffee shop sa tapat ng gusali, nakita niya si Hiraya na lumabas. Naglalakad mag-isa patungo sa parking lot. Ito na ang kanyang pagkakataon. Mabilis siyang tumawid ng kalsada. "Ma'am Hiraya," tawag niya. Lumingon si Hiraya. Nang makita siya, ang mukha nito ay naging isang blangkong maskara. Tumalikod ito at nagpatuloy sa paglalakad. Binilisan pa. "Ma'am, sandali lang po," habol ni Dangal. "Gusto ko lang pong malaman kung anong nangyari." "May nagawa po ba akong mali?" Naabutan niya ito bago pa man ito makapasok sa kotse. Huminto si Hiraya, ngunit hindi ito humarap. "Wala kang ginawang mali, Mr. Puno," sabi nito. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. "Ako ang nagkamali. Nagkamali ako na hinayaan kong may makalapit. Hindi na mauulit. Pero ang asawa ko, si Diwa, may kinalaman po ba siya rito?" Sa pagbanggit ng pangalan ni Diwa, bahagyang nanginig ang balikat ni Hiraya. Humarap ito sa kanya at sa isang iglap, nakita ni Dangal ang sakit sa mga mata nito bago ito muling natakpan ng yelo. "Ang nakaraan ay nakaraan na," sabi nito. "Manatili ka na lang sa mundo mo at mananatili ako sa akin. Mas mabuti para sa ating lahat." Pumasok ito sa kotse at mabilis na umalis. Iniwan si Dangal na nakatayo sa gitna ng parking lot, puno ng mga tanong na walang sagot. Ang hindi nila alam, mula sa bintana ng kanyang opisina sa itaas, ay pinapanood sila ni Hilario. Isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang trabahador na yon, siya ang susi. Kinabukasan, ipinatawag ni Hilario ang isang emergency board meeting. Mga ginoo, mga binibini, panimula niya nang maging formal ang pagpupulong. "Ipinatawag ko kayo ngayon dahil sa isang bagay na lubhang nakakabahala. Ito ay tungkol sa kasalukuyang estado ng pag-iisip ng ating CEO. Nagulat si Hiraya. "Ama, anong ibig sabihin nito?" Naglabas si Hilario ng isang folder
Sa loob ay mga litratong kuha ng isang private investigator. Litrato ni Hiraya na kausap si Dangal sa kanyang opisina. Litrato ni Hiraya sa labas ng apartment ni Dangal. At ang pinakamasakit, isang litrato nilang dalawa sa parking lot kahapon na kinunan mula sa anggulong nagpapakita na si Hiraya ay mukhang desperado at emosyonal. Ang ating CEO ay nagpapakita ng mga eratikong pag-uugali. Deklara ni Hilario. Bigla ang pag-terminate ng kontrata nang walang malinaw na dahilan. Paggugol ng oras sa isang maintenance worker sa halip na sa mga kliyente. Ang mga ito ay senyales ng emosyonal na pagkabalisa na maaring makaapekto sa kanyang kakayahang mamuno. "This is ridiculous," sigaw ni Hiraya. "Personal na buhay ko yan." Hindi na ito personal kapag ang presyo ng ating stocks ay nagsimulang bumagsak dahil sa mga chismis, anak. Mahinahong sagot ni Hilario. Para sa kapakanan ng kumpanya at para sa kapakanan mo na rin. Iminumungkahi ko na pansamantala kang mag-leave of absence. Ako na muna ang hahalili bilang interim CEO. Isang miyembro ng board ang nagsalita. "Hilario has a point, Hiraya. We are worried about you. Maybe a short break would be good." Tiningnan ni Hiraya ang bawat mukha sa silid. Ang mga taong dati niyang pinamumunuan ay ngayon nagdududa na sa kanya. At ang pinuno ng lahat ng ito, ang taong dumurog sa kanyang tiwala, ay ang sarili niyang ama. Isang kutsilyo ang ibinaon sa kanyang likod. At ang kamay na may hawak nito ay kamay ng isang silangan. Natapos ang meeting. Wala pang pinal na desisyon, ngunit ang lason ay naikalat na. Tuliro at nasasaktan, lumabas si Hiraya ng conference room. Ang kanyang mundo ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. At sa paglabas niya sa lobby, para bang isang eksena mula sa isang masamang panaginip, nakita niya si Dangal na nag-aabang sa kanya. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Lumapit ito sa kanya. Hindi ito sumigaw. Hindi ito nagtanong ng may galit. Isang simpleng tanong lang ang binitawan nito sa isang boses na puno ng kalituhan. "Bakit, Hiraya? Bakit, Hiraya?" Ang simpleng tanong ni Dangal ay tumagos sa lahat ng pader na itinayo ni Hiraya. Tumama ito sa mismong sentro ng kanyang puso, sa lugar kung saan niya itinatago ang lahat ng sakit, lahat ng kasalanan. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang isang maintenance worker. Ang nakita niya ay ang lalaking nag-abot sa kanya ng panyo noong siya ay pinakamahina. Ang ama ng batang nagbigay sa kanya ng bahaghari. Ang asawa ng babaeng minsan niyang hinangaan. Lahat ng betrayal, lahat ng sakit. Ang pananaksak sa likod ng sarili niyang ama. Ang bigat ay naging napakatindi. Hindi na niya kaya. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Hinawakan niya ang braso ni Dangal, isang kapit na desperado, at hinila niya ito. Palayo sa mga matang mapanghusga sa lobby, palayo sa toreng naging kanyang palasyo at bilangguan. Dinala niya ito sa rooftop garden ng katabing building, isang lugar na bihira puntahan ng mga tao. Ang hangin ay malakas, tila nakikisimpatya sa unos na nagaganap sa loob niya. Binitawan niya si Dangal at lumayo ng ilang hakbang. Ang likod ay nakaharap sa kanya, nakatingin sa abot-tanaw ng syudad. "Bakit mo ako ginugulo?" Unang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang boses ay puno ng pait. "Bakit hindi mo na lang ako hayaan? Dahil nakita ko ang sakit sa mga mata mo." Mahinahong sagot ni Dangal. "Isang sakit na pamilyar sa akin. Gusto kong maintindihan." Humarap si Hiraya. At sa pagkakataong ito, wala ng maskara. Ang kanyang muka ay basang-basa ng luha. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, ng hinanakit, at ng isang napakalalim na kalungkutan. "Gusto mong malaman ang totoo?" Sigaw niya. Ang boses ay nanginginig sa bigat ng emosyon. "Gusto mong malaman kung bakit ako ganito? Kung bakit ko kayo iniiwasan?" Lumapit siya kay Dangal. Ang bawat hakbang ay mabigat. "Ang asawa mo, si Diwa, siya ang paboritong guro ng anak ko, ang nag-iisang anak ko.
Natigilan si Dangal. Si Mutya. Pagpapatuloy ni Hiraya, ang pangalan ng kanyang anak ay parang lason sa kanyang dila. Mahal na mahal niya si Teacher Diwa. Mahal na mahal niyang mag-drawing ng bahaghari. Isang bahaghari na katulad ng sa anak mo. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Noong araw na yon, noong araw na mawala siya, may hawak siyang drawing, isang bahaghari. Napahakbang paatras si Dangal. Ang pag-unawa ay unti-unting pumapasok sa kanyang isipan. Akala mo ba aksidente lang ang lahat? Tumawa si Hiraya, isang tawang walang saya, isang tawang basag. Hindi! Kasalanan ko! Kasalanan ko lahat! At doon, sa gitna ng malakas na ihip ng hangin sa rooftop, ikinuwento niya ang lahat. Ang tawag mula sa investor, ang nahulog na ice cream, ang isang segundong paglingon na bumago sa kanyang buhay magpakailanman. Nawala siya dahil sa akin, Dangal. Sigaw niya, sabay suntok sa sarili niyang dibdib. Pinili ko ang trabaho kaysa sa kanya. Ako ang pumatay sa sarili kong anak. Ito ang katotohanang matagal na niyang itinatago. Ang cancer na unti-unting kumakain sa kanyang kaluluwa. Ang dahilan kung bakit hindi niya kayang tingnan si Kislap. Ang dahilan kung bakit hindi niya kayang tanggapin ang kabaitan ni Dangal. Dahil sa tingin niya, hindi siya karapat-dapat. Pagkatapos ng kanyang pag-amin, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Tanging ang ihip ng hangin ang maririnig. Si Hiraya ay nakatayo na parang isang basahan. Lahat ng lakas ay naubos na. Ang bigat na matagal niyang kinimkim ay nailabas na. Wala nang natira. Si Dangal naman ay nakatayo lang, hindi makagalaw. Ang mukha niya ay puno ng awa at pagkabigla. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi ang reynang bakal ng tore ng silangan. Isa siyang ina na nawalan. Isang kaluluwang nagdurusa. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingala si Hiraya. Ang mga mata ay walang buhay. Ngayon, naiintindihan mo na ba? Halos pabulong niyang sabi. Lahat ng hinahawakan ko, nasisira. Lahat ng lumalapit sa akin, nasasaktan. Isa akong sumpa. Kaya parang awa mo na. Pagmamakaawa niya, lumayo ka na. Lumayo na kayo ng anak mo sa akin. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Ang mga balikat ay muling bumagsak. Iniwan si Dangal na mag-isa. Pasan ang bigat ng isang katotohanang mas masakit pa kaysa sa inaasahan niya. Ang mga salita ni Hiraya ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Dangal habang siya ay naglalakbay pa uwi. Ako ang pumatay sa sarili kong anak. Ang bigat ng kanyang pag-amin ay parang isang malaking bato na dumagan din sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Awa, galit, lungkot. Ang alam lang niya, ang sakit na nakita niya sa mga mata ni Hiraya ay totoo. Isang sakit na halos ikabaliw nito. Pagdating sa bahay, niyakap niya si Kislap ng napakahigpit. Ang init ng kanyang anak, ang tanging nagbibigay sa kanya ng kalinawan. Gabi na. Matapos patulugin si Kislap, hindi mapakali si Dangal. May isang bagay sa kwento ni Hiraya na bumabagabag sa kanya. Si Diwa, ang kanyang minamahal na asawa. Paanong naging konektado ang lahat? Nagpunta siya sa kanilang maliit na bodega. Doon, sa isang sulok, nakatago ang isang malaking baul na gawa sa kahoy. Ang memory box ni Diwa. Dito nito, itinatago ang lahat ng mahahalagang bagay para sa kanya. Mga lumang sulat, mga litrato, at mga alaala mula sa kanyang pagiging guro. Binuksan niya ang baul. Ang amoy ng lumang papel at lavender ay sumalubong sa kanya. Isang amoy na nagpabalik sa kanya sa mga panahong kasama pa niya si Diwa. Nagsimula siyang maghalongkat. Nakita niya ang mga class picture, mga thank you card mula sa mga estudyante, mga lesson plan. At sa ilalim ng lahat, nakita niya ang isang malaking folder na may nakasulat na My Little Artists.
Binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang mga piling-piling drawing ng kanyang mga naging estudyante. Mga gawang sining na itinuring ni Diwa na espesyal. Isa-isa niyang tiningnan ang mga ito. Ang bawat guhit ay puno ng inosenteng imahinasyon at sa kalagitnaan ng mga papel, nakita niya ito. Isang bahaghari na may araw na may malaking makamungiti sa gilid. Sa ilalim, nakasulat sa maliit at pabilog na sulat kamay, Mutya S., 5 years old, natigilan si Dangal. Ito na yon, ang koneksyon. Ngunit may isa pang bagay. Sa likod ng drawing, may isinulat si Diwa, isang nota na para sa sarili lang niya. Mutya Silangan, this little girl has a fragile soul, but a heart full of colors. Her mother, a very strong woman, worries too much. I see it in her eyes every time she picks Mutya up. She just wants the best for her daughter. I hope she remembers to give herself a break sometimes. Nagsasalita si Diwa, boses na mula sa nakaraan, habang binabasa ni Dangal ang sulat. Ang batang ito, si Mutya Silangan, mayroon siyang marupok na kaluluwa, ngunit isang pusong puno ng kulay. Ang kanyang ina, isang napakatatag na babae, ay sobrang mag-alala. Nakikita ko ito sa kanyang mga mata sa tuwing sinusundo niya si Mutya. Gusto niya lang ng pinakamabuti para sa kanyang anak. Sana, maalala niyang bigyan din ng pahinga ang kanyang sarili. Para kay Dangal, ang mga salitang iyon ay parang isang mensahe mula sa langit. Hindi galit si Diwa. Nakita niya ang pagmamahal ni Hiraya. Nakita niya ang bigat na dinadala nito bilang isang ina. Naunawaan niya. Biglang nagring ang telepono ni Dangal, ang kaibigan niya sa HR ng Torre ng Silangan. Pare, napanood mo ba sa news? Yung kumpanya niyo pinag-uusapan. May emergency board meeting daw ulit ngayon. Final voting na daw para patalsikin si Ma'am Hiraya. Walang sandaling sinayang si Dangal. Kinuha niya ang drawing ni Mutya. Hinalikan niya sa noo ang natutulog na si Kislap at tumakbo siya palabas ng bahay, mas mabilis kaysa dati. Sa conference room ng Torre ng Silangan, ang hangin ay halos pwedeng hiwain sa tensyon. Si Hiraya ay nakaupo sa dulo ng mesa, ang muka ay walang emosyon. Tila tanggap na ang kanyang pagkatalo. All in favor of the motion for temporary leave of absence for our CEO? Tanong ni Hilario. Ang boses ay puno ng tagumpay. Isa-isang nagtaas ng kamay ang mga miyembro ng board. The motion is carried. Bang! Biglang bumukas ang pinto ng conference room. Lahat ay napalingon. Nakatayo doon si Dangal Puno. Hingal na hingal. Ang dibdib ay umaakyat baba. Anong kabastusan ito? Sigaw ni Hilario. Guards! Ilabas ang taong yan. Sandali! Sabi ni Dangal. Ang boses ay malakas at malinaw. Hindi niya pinansin si Hilario. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Hiraya. Naglakad siya papalapit dito, sa kabila ng pagtatangkang pagpigil ng mga gwardiya. Huminto siya sa harap ni Hiraya. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan niyang inilapag sa mesa. Sa harap mismo ni Hiraya, ang lumang drawing. Ang drawing ni Mutya. Nangunot ang noo ni Hiraya. Kinuha niya ito. Nakita niya ang pamilyar na mga guhit. At pagkatapos, binaliktad niya ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang sulat kamay ni Diwa. Binasa niya ito ng paulit-ulit. Ang mga salitang matagal na niyang gustong marinig. Isang pagpapatunay na hindi siya masamang ina. Isang pag-unawa mula sa isang taong hindi na niya kailanman mapapasalamatan. Dahan-dahang tumulo ang kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng paglaya. Itinaas niya ang kanyang ulo. Tiningnan niya si Dangal na tumango sa kanya. At pagkatapos, tiningnan niya ang kanyang ama, ang mga miyembro ng board. Ang apoy sa kanyang mga mata na matagal nang namatay ay muling nagliyab. Tumayo si Hiraya Silangan. Ang bawat galaw niya ay may bagong bigat. May bagong layunin. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, hindi sa paraang nagtatago,
kundi sa paraang naghahanda para sa isang laban. Inilapag niya ang drawing ni Mucha sa mesa, sa harap ng lahat. Oo, panimula niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag. Nawalan ako ng anak. At sa loob ng maraming taon, dinala ko ang bigat na yon mag-isa. Iniisip na isa itong kahinaan na dapat kong itago. Tiningnan niya ang bawat miyembro ng board, isa-isa. Ginawa kong pader ang aking kumpanya. Ginawa kong sandata ang aking trabaho para hindi maramdaman ang sakit. Naging malamig ako, naging malupit, dahil sa takot. Takot na kung makita ninyo ang tunay na ako, ang nasasaktang ina, ay huhusgahan ninyo ako at hindi nga ako nagkamali. Ang tingin niya ay lumipat sa kanyang ama, si Hilario. Ang tingin niya ay hindi na puno ng takot, kundi ng awa. Ginamit mo ang pinakamalaking sakit ng buhay ko laban sa akin, ama. Sabi niya, umiling-iling. Ipinakita mo sa kanilang lahat ang aking mga sugat, hindi para gamutin, kundi para patunayan na hindi ako karapat-dapat. Pero doon ka nagkakamali. Dinampot niya muli ang drawing. Ang pagiging ina, ang pagmamahal na yon, hindi iyon kahinaan. Iyon ang pinakamalaking lakas ko. Ang pagkawala ni Mucha ay hindi ang katapusan ko. Ito ang nagturo sa akin ng tunay na halaga ng bawat sandali. Ito ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Ito ang dahilan kung bakit hindi basta-basta magigiba ang toreng ito. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Punong-puno ng kapangyarihan na hindi nagmumula sa posisyon, kundi sa puso. Ang mga eratikong pag-uugali na sinasabi mo, humarap siya sa board. Iyon ay isang ina na nagsisimulang maghilom, isang CEO na natututong maging tao muli. Kung sa tingin ninyo ay mas mahina ako ngayon, mag-isip kayong muli. Dahil ang isang taong wala ng kinatatakutang mawala ay ang pinakamapanganib na kalaban. Binalingan niya si Dangal na tahimik na nakatayo sa gilid. Ang lalaking ito, tinulungan niya akong maalala kung paano magtiwala. Tinulungan ako ng kanyang anak na maalala kung paano ngumiti. Kung yan ay isang krimen sa mundong ito ng korporasyon, kung gayon, handa akong maging isang kriminal. Isang nakakabinging katahimikan ng sumunod. Pagkatapos, isa sa mga pinakamatandang miyembro ng board, isang babaeng laging tahimik sa mga pagpupulong, ang unang nagsalita. I withdraw my vote. Sinundan ito ng isa pa. Ako rin. At isa pa. Hanggang sa si Hilario na lang ang natitirang nag-iisa sa kanyang mosyon. Ang kanyang mukha ay namumutla sa pagkatalo at kahihiyan. Tumayo siya, walang sinabi, at mabilis na lumabas ng silid. Nanalo si Hiraya. Pagkatapos ng meeting, nilapitan niya si Dangal. Walang tao sa paligid. Tanging silang dalawa lang. Salamat, sabi niya. Ang mga salita ay simple ngunit puno ng kahulugan. Walang anuman, sagot ni Dangal. Ginawa lang yon ni Diwa. Isa lang akong tagapaghatid ng mensahe. Naglakad sila palabas ng gusali, papunta sa isang parke sa tabi ng ilog. Umupo sila sa isang bench, pinapanood ang dahan-dahang pag-agos ng tubig. Hindi ko alam kung paano magsisimula muli. Pag-amin ni Hiraya. Hindi mo naman kailangang mag-isa, sabi ni Dangal. Tiningnan niya ito. Si Diwa ang nagdugtong sa atin, Hiraya, ang nakaraan natin. Pero ang hinaharap ay nasa sa atin na. Pwede nating buuin ng magkasama. Inabot niya ang kamay ni Hiraya. Sa pagkakataong ito, hindi ito umatras. Hinayaan niyang hawakan ni Dangal ang kanyang kamay. Ang init nito ay dumadaloy sa kanyang buong pagkatao. Kasama si Kislap, dagdag ni Dangal. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon, isang tunay, malaya at magaan na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Hiraya Silangan. Isang ngiti na hindi na natatakot sa anino ng kahapon. Lumipas ang ilang buwan. Ang lungsod ng ginhawa ay patuloy sa kanyang pag-inog
Ngunit para sa ilang mga tao, ang lahat ay nagbago. Sa tore ng silangan, may isang bagong init na bumabalot sa penthouse floor. Ang mga empleyado ay bumubulong tungkol sa pagbabago ng kanilang CEO. Ang dating reyna ng yelo ay ngumingiti na ngayon, bumabati, kumakamusta. Ang mga meeting ay naging mas produktibo, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa inspirasyon. Si Hiraya Silangan ay nanatiling isang mahusay na pinuno, ngunit ngayon, namumuno siya hindi lang gamit ang isip, kundi pati na rin ang puso. Sa isang maliit na pwesto, sa kabilang bahagi ng lungsod, isang bagong sign ang nakasabit. Puno's Technical Solutions. Sa loob, abala si Dangal Puno sa pag-aayos ng mga gamit. Hindi na siya isang simpleng empleyado. Isa na siyang may-ari ng isang maliit na negosyo na unti-unting lumalago. Sa kanyang mesa, nakatayo ang 2 picture frame. Ang isa ay ang larawan ng kasal nila ni Diwa. At sa tabi nito, isang bagong larawan, isang selfie nilang tatlo ni Hiraya at Kislap. Kuha sa isang zoo, lahat sila ay may malalapad ng ngiti. Isang hapon ng Sabado, ang 3 kaluluwang pinagtagpo ng tadhana ay nasa isang parke. Ang parehong parke kung saan minsan ay masayang naghahabol ng paru-paro, si Mutya. Ngunit ngayon, wala nang multo ng kahapon. Ang naroon na lang ay ang liwanag ng kasalukuyan. Naglatag sila ng isang picnic blanket sa ilalim ng isang malaking puno. Si Hiraya, na dati abala sa mga board meetings, ay ngayon abala sa pag-aayos ng mga sandwich. Si Dangal naman ay tinuturuan si Kislap kung paano magpalipad ng saranggola. "Higher, Papa! Higher!" Masayang sigaw ni Kislap habang ang saranggolang hugis bahaghari ay sumasayaw sa himpapawid. Napatingin si Hiraya sa kanila at isang ngiti ng purong kaligayahan ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang tawa ni Kislap ay hindi na nagpapaalala sa kanya ng sakit. Sa halip, ito'y isang musika na nagpapagaling sa kanyang puso. Biglang pumatak ang ambon. Isang biglaang ulan na nagpatakbo sa mga tao sa parke para sumilong. "Nako, ang picnic natin!" Natatawang sabi ni Hiraya. "Hayaan mo na," sabi ni Dangal. Hinila siya patayo at niyakap. Sumukob si Kislap sa gitna nilang dalawa. Magkayakap silang tatlo habang nababasa ng ulan, tumatawa na parang mga bata. At tulad ng isang mahika, pagkatapos ng ilang sandali, tumila ang ulan. Ang makulimlim na langit ay muling nagliwanag. At mula sa silangan, isang perpekto at napakatingkad na bahaghari ang lumitaw. Ang mga kulay nito ay tila ipininta sa kalangitan. Natahimik silang tatlo, nakatingala sa magandang tanawin. Hinawakan ni Dangal ang kamay ni Hiraya. Hinawakan naman ni Hiraya ang kamay ni Kislap. Magkahawak-hawak sila, isang bagong pamilya na binuo mula sa mga piraso ng nakaraan. Walang nagsalita, hindi na kailangan. Sa mga mata nila, nababasa ang lahat. Ang pag-unawa, ang pagtanggap, at ang pangako ng isang bagong simula. Hindi nila kinalimutan ang kanilang mga nawawala. Si Diwa at si Mutya ay laging magiging bahagi ng kanilang mga puso. Ngunit natutunan nila na ang pag-alala ay hindi nangangahulugang pagkakulong sa sakit. Natutunan nila na ang kaligayahan at kalungkutan ay maaring magsabay sa puso. At sa ilalim ng bagong bahaghari, natagpuan nila ang kanilang kapayapaan. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Hiraya at Dangal. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na paghilom ay hindi nangangahulugang paglimot, kundi pagtanggap. Isang kwento na nagpapatunay na kahit sa pinakamatinding unos ng buhay, laging may sisilay na bahaghari para sa mga pusong handang magtiwala at magmahal muli. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Naway may aral at inspirasyon kayong napulot mula sa kanilang pinagdaanan. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin.
Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang tumatak sa inyo? I-comment nyo lang po sa ibaba at sabay-sabay nating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo po ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, isang pag-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At syempre, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ngayon na po ang tamang panahon para maging bahagi ng ating lumalaking pamilya. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.